Kabanata 6211. Malamig na tumingin si Eden Jackson matapos marinig ang mga salitang iyon. Dapat ay alam mo ang mabuti para sa iyong sarili, Mandy. Gusto mo bang ibalik ang pera mo? Managinip ka na lang. Sobra-sobra na ang ibinibigay kong pagkakataon sa iyo sa paghingi ng 15 milyon upang ayusin ang iyong mga stupidong problema. Kung iba ka, hihingi ako na maglingkod ka ng 3 buwan at pagkatapos ay ibigay ang 30% ng mga shares ng iyong kumpanya. Binibigyan kita ng 1 minuto para isipin ito. Kung wala akong makuhang sagot na masaya ako, ang iyong kumpanya ay magiging kasaysayan. Bet on it. Ikaw ay magiging laruan ko pagkatapos noon. Masama na tumingin si Eden habang puno ng determinasyon at paghamak. Kung hindi mo ito pinaniniwalaan, subukan mo ako. Ikaw. Bago matapos ni Mandy Zimmer ang kanyang sinasabi, tinapik ni Harvey York ang kanyang balikat habang siya ay lumalapit. Eden, di ba? Magbibigay din ako sa iyo ng 1 minuto. Lumuhod, humingi ng tawad, baliin ang iyong braso, bayaran siya ng $3 milyong, at pagkatapos ay ihanda ang pre-sale license. Papalampasan lang kita kung magagawa mo lahat iyon. Ngunit kung hindi, gagawin kong tiyak na ikukulong ka. Natigilan si Mandy. Hindi niya moari kung talagang may kapangyarihan si Harvey o hindi. Maraming awtoridad si Harvey sa ibang lugar, ngunit nandito ito sa Walls Inc. Sa sinabi na iyon, nagpasya si Mandy na manahimik habang nagsasalita si Harvey. Gusto mo akong ikulong? Natigilan si Eden bago siya nagbuga ng usok na malamig. Tumingin siya kay Harvey habang siya ay ngumisi. Kahit si Mandy ay hindi magtatangkang magsabi sa akin ng ganyan, at nandito ka na nag-aasta na parang may karapatan. Binibigyan mo pa ako ng 1 minuto. Sino ka ba? Tagapagpatupad ng katarungan. Tagapagtanggol ng batas. Gaano ka ba ka-ignorante? Ang mga magagandang sekretarya sa likod ni Eden ay nagnumasid kay Harvey na may paghamak. Ayos lang para sa isang lalaki na maging medyo matatag. Ngunit kahit walang kaalaman sa buong katotohanan, at walang pag-unawa sa gulo na pinapasok niya, sadyang sumasalungat siya sa isang tao na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Iyan ay hindi katapangan. Nagiging tanga na lang siya sa puntong ito. Sa kanilang paningin, si Harvey ay walang talino. Hindi pinansin ni Harvey ang mga tao nang tumingin siya sa relo sa kanyang pulso. Mayroon kang 40 segundo. Tumawa si Eden nang nakahawak sa kanyang tiyan. 40 segundo. Baka nag-aral ka sa acting school, bata. Mukhang totoo ka talagang tao. Pagkatapos, tumingin siya kay Mandy nang may madilim na ekspresyon. Ang stupidong bastardo na ito ay hindi mo na ba pinapangalagaan ngayon? Bakit hindi mo siya pahintulutang samantalahin ka sa halip na siya? Maaari kong ayusin ang lahat ng iyong mga problema, lalo na kapag ikaw ay sabik. Hahaha, masama na tumawa si Eden. Ang mga manggagawa sa likod niya ay sumabog din sa tawanan. Ilang sa kanila ang hindi nakatiis na dilaan ang kanilang mga labi. Tiyak na makukuha nila ang kanyang mga hindi kaaya-ayang natira kung makakakuha si Eden ng kanyang gusto kay Mandy. Anong ganda ng babae na ito? Splash! Matapos marinig ang nakakadiring mga salita, agad na ibinuhos ni Mandy Zimmer ang kanyang tasa ng tsaa sa mukha ni Eden Jackson. Natigilan si Eden sandali bago niya dinilaan ang kanyang mga labi sa isang nakakalokong paraan. Isang biyaya para sa isang diyosa na tulad mo ang magbigay ng ganitong masarap na nectar. Iyon nga, mukhang may plano kang labanan ako sa puntong ito. Ang mga tauhan sa likod niya ay sumabog sa tawanan. Makakakuha lamang sila ng mga gantimpala kung magiging mayabang si Mandy. Masama para sa kanila kung mayroon siyang pangkaraniwang pag-iisip. Sa mga oras na iyon, kumpiyansa silang kayang hawakan ang kumpanya ni Mandy. Ang Candid Intermediary ay monopolyo sa mga benta ng pabahay sa Walls Inc mula nang itatag ito. Maaari nang sabihin na walang kumpanya o sinumang may background ang makakalusot ng walang pahintulot ng Candid Intermediary. Kasama pa ang katotohanang ang lahat sa lungsod ay may koneksyon sa isa't isa. Maliban sa mga may malakas na background dito, walang sinuman ang manggahas na labanan ng Candid Intermediary, at kahit ang nangungunang 10 pamilya o ang 5 nakatagong pamilya.
Si Eden ay kumikilos na mataas at makapangyarihan dahil dito. Hindi naman lubos na makapangyarihan ang candid intermediary. Ngunit bihirang may sinuman ang handang labanan ng kumpanya. Matapos paglaruan si Mandy, pinunasan ni Eden ang kanyang mukha gamit ang stockam ng kanyang sekretarya bago siya nagmamasid kay Harvey na may mapaglarong tingin. Gusto niyang makita kung paano kikilos ang lalaki sa harap niya pagkatapos nito. Tahimik na tumingin si Harvey sa kanyang relo muli. 20 segundo. Akala mo ba kahanga-hanga ka? Sa tingin mo ba ikaw ay isang hotshot dahil may ilang salita akong sinabi sa iyo? Nagalit na si Eden. Sasabihin ko sa iyo, ang isang Kepman na tulad mo ay hindi kayang lutisin ang mga pribadong usapin ko kay Mandy. Kung patuloy kang magsasalita rito, ipapakuha ko ang isang tao para sirain ang iyong mga binti. Hindi mo ba ito pinaniniwalaan? Pagkatapos, muling tumingin si Eden kay Mandy. Dahil ibinuhos mo ang tubig sa akin, hindi mo ba mamasamain kung ipapain ko ang Kepman na ito ng juice bilang kabayaran mamaya? Tumingin si Eden sa kanyang harapan, na naging napakalinaw ng kanyang mga intensyon. Isang sekretarya sa likod niya ang tumawa. Huwag, Mr. Eden. May diabetes ka. Ano ang mangyayari kung siya ay maging adik sa iyong tamis? Ang mga natitirang sekretarya at mga katulong ay sumabog sa tawanan. Ipinakita ni Harvey ang isang kalmadong tingin na tila hindi niya naintindihan ang sinabi ni Eden. Gayunpaman, naramdaman ni Mandy ang panganib na paparating matapos makita ang hitsura sa kanyang mukha. Nag-atubili siya sandali bago nagpasya na huwag nang palalain pa ang sitwasyon. Dahil nagtrabaho na tayo ng magkasama noon. Nagsalita si Mandy pagkatapos huminga ng malalim. Hindi ko rin nais na maging masama ang relasyon natin. Walang silbi na puwersahin ang anumang bagay. Una, aasikasuhin ko ang mga tao sa labas gamit ang batas. Pangalawa, hindi mo kailangang kunin ang lisensya para sa akin, ngunit kailangan mong ibalik ng buo ang 3 milyong dolyar. Pangatlo, siya ay si Harvey. Hindi siya aking tauhan, ni hindi siya ang aking Kepman. Mas mabuti pang paniwalaan mo ang lahat ng sinabi niya sa iyo. Iyan na ang lahat ng sasabihin ko. Umaasa akong alam mo ang mabuti para sa iyong sarili. Sinubukan ni Mandy Zimmer na kumbansihin si Eden Jackson na huwag nang palalin ang sitwasyon, ngunit hindi siya nag-abala at nagpakita ng isang nakakalokong tingin. Dapat pala ay nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa pagiging maalalahanin mo, ha? Sabi niya pagkatapos tumawa ng nakakaloko. Pero, sa tingin mo ba hahayaan kung umalis ang lalaking ito dahil lang sa paghamon mo sa akin? Pagkatapos, inilipat ni Eden ang kanyang mapanlait na tingin kay Harvey York. 20 segundo na ang lumipas. Hindi ako lumuhad, ni hindi ko sinira ang aking braso. Paano mo ako planuhing harapin ngayon? Sige nga, subukan mo ako. Babalaan kita, maliban kung mapapatay mo ako ngayon. Gagarantiya akong mamamatay ka sa sandaling lumabas ka ng pinto. Tumawa si Eden habang inililipat ang kanyang hinlalaki sa kanyang leeg. Anong kapal ng mukha? Malamig na tumingin si Harvey kay Eden bago tinawagan si Ray Hart. May isang kumpanya na tinatawag na Candid Intermediary. Gusto kong malaman ang lahat tungkol dito sa loob ng 3 minuto. Gusto kong magsara ang kumpanya sa loob ng 5 minuto. At gusto kong maikulong ang CEO nito pagkatapos ng 10 minuto. Binaba ni Harvey ang tawag kaagad pagkatapos. Ang Sky Corporation ay isang natitirang negosyo na nagpalawak sa buong Mordo at Southlight. Nagsimula lamang ang kumpanya na ilagay ang mga daliri nito sa pinakamalaking merkado ng Wall Street. Marahil ay hindi ito makikipagkompetensya sa nangungunang 10 pamilya o sa 5 nakatagong pamilya. Ngunit ang sword camp na pinamumunuan ni Harvey ay puno ng mga batang Panginoon mula sa mga pamilyang may mataas na ranggo. Bilang personal na bantay ni Harvey at isang mahalagang miyembro ng Sky Corporation. Magiging madali para kay Ray na hawakan ang isang bagay na tulad nito. Maraming bagay ang naitatakda na ng tawagan ni Harvey. Hindi naintindihan ni Eden ang anumang bagay. Mukhang nanunood siya ng isang aktor na nagdidirect ng kanyang sariling dula. Pagkatapos ng lahat, hindi niya inaasahan na maaari siyang matanggal sa isang tawag sa telepono lamang.
Ang mga magagandang sekretarya at mga katulong ay nagmamasid kay Harvey na may awa. Dapat ay takot na siya ngayon. Ano ang silbi ng pagpapakita ngayon? Sa kabilang banda, nakatingin si Mayali kay Harvey na may paghanga sa kanyang mga mata. Muli siyang nakasalubong ni Harvey dahil kay Mandy. Alam niya kung gaano kakapangyarihan ang lalaking nasa harapan niya. Bukod kay Mandy, siya lamang ang naniniwala sa lahat ng sinabi ni Harvey. Sa kabilang banda, tila nalilito si Mandy nang tumingin siya kay Harvey. Alam niyang may awtoridad si Harvey, ngunit hindi sa ganitong antas. Vroom, vroom, vroom. Biglang nag-vibrate ang telepono ng isa sa mga sekretaryang nagmamasahe sa binti ni Eden. Automatikong sinagot niya ang tawag bago nagbago ang kanyang ekspresyon. Masama ito, Mr. Eden. May nagsumbong sa atin dahil sa tax evasion. Narito na ang tax department. Nagsampa pa ng kaso ang pulis nang makuha nila ang ating mga peking video evidence na ginamit sa pananakot. 12 real estate company ang sabay-sabay na nagdemanda sa atin. Na-freeze ang ating account matapos tayong masuspetsahan sa illegal transactions. Ano? Lahat mula sa candid intermediary ay nagpapakita ng mga nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Agad na tumigas ang katawan ni Eden Jackson. Likas na, pinagsasampal niya ang sarili sa mukha, sinisiguro kung siya ay nananaginip. Pagkatapos, nagsimula siyang tumawag habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot. Napanatili niya ang kanyang composure sa simula. Ngunit sa huli, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Napagtanto niyang totoo ang sinasabi ng kanyang mga sekretarya. Ang kanyang kumpanya ay nasa mas masamang sitwasyon ngayon. Ang mga tao na kanyang kinakalaban, ay ang mga tao na kanyang pinatahimik at panang blackmail. Ang mga akala niyang madaling husgahan ay biglang nagkaisa. May lakas silang humarap sa candid intermediary na parang nakahanap sila ng sariling suporta. Hindi ito kapani-paniwala. Ang pagbabago sa dami ay karaniwang nakakaapekto sa kalidad. Walang pakialam si Eden kung isa o dalawa lamang ang lumaban sa kanya. Ngunit dahil sa dami ng mga ito, kahit si Eden ay walang paraan para harapin ang sitwasyon sa kabila ng kanyang mahigpit na kontrol. Ang kanyang makapangyarihang kumpanya, na may potensyal na mailista sa merkado, ay malapit ng gumuho anumang oras. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa Kepman na nasa kanyang harapan. Ang mga sekretarya at mga katulong sa likod ni Eden ay nagpapakita ng mga nakakatakot na ekspresyon. Ginoo, Ginoo Eden, sigaw ng sekretarya na may stalkang. Ano ang dapat nating gawin? Ano ang kinatatakutan mo? May nag-udyok sa mga dumi para harapin tayong lahat. Piniga ni Eden ang kanyang mga ngipin. Sa tingin mo ba natatakot ako sa kanila? Hindi ako mabubuhay sa Walls Inc. kung sapat na iyon para labanan ako. Malamig na tumawa si Eden habang nakatitig kay Mandy at Harvey. Alam niyo ba kung bakit ganito kalakas ang candid intermediary sa Walls Inc.? Sinusuportahan ako ng lider ng 5 nakatagong pamilya, ang pamilya Hunt. Ang aking ninong ay walang iba kundi ang butler ng pamilya. Sa isang tawag, lahat ng mga taong lumalaban sa akin ay wala nang magagawa kundi umatras. Kung gusto nilang mabuhay sa negosyo sa Walls Inc., wala silang pagpipilian kundi gawin iyon. Proud na tinawagan ni Eden ang isang numero pagkatapos nito. Pinaganya pa niya ang loudspeaker ng kanyang telepono para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kumonekta ang tawag bago umabot ang isang matandang boses. Anong nangyari, Eden? Nakilala ni Harvey ang boses. Totoong ang butler ng pamilya Hunt ito. Kahit sa kabilang dulo ng telepono, nagpakita si Eden ng labis na paggalang. Ama, may isang bastardo na nagngangalang Harvey na lumalaban sa akin. Nagmobilisa siya ng isang grupo ng mga dumi para atakihin ang candid intermediary. Nilalapastangan niya kayo at ang pamilya Hunt. Kailangan mo akong tulungan dito. Natigilan ang butler habang malalim na nag-iisip. Wala siyang nasabi sa loob ng isang sandali. Tumawa si Harvey bago nagsalita. Sigurado ka bang gusto mong labanan ako, butler? Nag-atubili ang butler. Hindi pa umabot ng 3 araw, alam mo ba iyon? Nanginginig ang butler. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Harvey.
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6215. 3 araw mula ngayon, tiyak naguguluhin ng pamilya Hunt si Harvey York kung ang matanda ay mananatiling malakas. Pero kung hindi, kailangan humingi ng tulong ng pamilya Hunt kay Harvey. Naniniwala ang butler na may maliit na posibilidad na mangyari iyon, pero kailangan niyang isaalang-alang ang posibilidad kahit na ganon. Huminga ng malalim ang butler bago muling nagsalita. Eden. Natigilan si Eden Jackson. Naramdaman niyang may mali. Ama, good luck. Beep, beep, beep. Kalmado namang binaba ng butler ang tawag. Parang baliw na kumibot ang mga mata ni Eden. Hindi niya moari kung ano ang ibig sabihin ng pag-uusap ni Harvey at ng kanyang ninong. Pero base sa reaksyon ng butler, marahil ay napakatalino ng pagkakakilanlan ni Harvey. Kasama ang sunod-sunod na pangyayari sa kumpanya ni Eden. Kahit ang isang mapagmataas na tao tulad niya ay biglang napagtanto ang isang bagay. Kahit na naniniwala siyang may ganap na kontrol siya sa Walls Inc., natakot siya sa kapangyarihan ni Harvey. Pinunasan ni Eden ang malamig na pawis sa kanyang mukha bago nagpakita ng isang nakakatakot na hitsura. Kapatid, hindi ko alam na nasa parehong panig tayo. Kasalanan ko ito. Paano kaya ito? Hindi lang ibabalik ko ang pera sa kumpanya ni Mandy, kukunin ko rin ang lisensya sa loob ng isang araw. Pakiusap, maging mabuti ka at hayaan mo na ako. Magkaibigan na tayo ngayon, di ba? Kung gusto mo, bibilhan kita ng pagkain sa Gare Pavilion ngayong gabi. Biglang nagbago ng 180 degrees ang ugali ni Eden. Pero ganyan naman talaga siya karaniwang kumikilos. Kapag nakasalamuhan niya ang isang taong hindi niya kayang kontrolin, wala siyang ibang magagawa kundi ang magpakumbaba. Naisip din niya na matutuwa si Harvey sa kanyang ugali. Ang mga sekretarya at mga katulong ay nahihiyaring tumingin kay Harvey, at handang maglingkod sa kanya anumang oras. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong tulad nila ay yumuyuko lamang sa kayamanan at awtoridad. At malinaw na mayroon pareho si Harvey. Ang paghamak na nararamdaman nila sa kanya ay agad na nawala. Sa kanilang paningin, napakaganda ng lalaking ito. Pero hindi pinansin ni Harvey ang pagbabago. Hindi sapat. Kumibot muli ang mga mata ni Eden. Ano pa ang gusto mo? Maaari nating pag-usapan ang kompensasyon. Kami. Sa tingin mo ba kailangan ko ang pera? Walang pakialam na sagot ni Harvey. Magpakumbaba, humingi ng tawad, pagkatapos ay putulin ang iyong braso. Maaari kang umalis pagkatapos noon. Nagsimula ng kumibot ang mga kalamnan sa mukha ni Eden. Wala siyang pakialam sa pagpapakumbaba o paghingi ng tawad. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanyang mawawala sa paggawa noon. Pero iba ang pagbali ng kanyang braso. Nagkamali ako, Sir York. Na-realize ko rin iyon. Pero medyo sobra naman ang pagbabali ng aking braso, hindi ba? Pagkatapos ng lahat, hindi naman nasaktan si Mandy. Si Mandy ang babae ko, sabi ni Harvey York. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin noon? Kung sasalungat ka sa kanya, kailangan mong magbayad ng presyo. Sinabi ko na sa iyo ang mga kondisyon ko. Maaari mong gawin ang sinasabi ko, o maaari mo itong balewalain. Pero pagkatapos, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon pagkatapos noon. Hindi tumigil sa pagkibot ng mga mata ni Eden Jackson matapos marinig ang mga salitang iyon. Sa wakas, naintindihan niya na nakikipaglaban siya sa isang taong hindi niya dapat labanan. Gusto niyang umalis kaagad, pero alam niyang mas lalala pa ang kanyang haharapin kaysa rito kung gagawin niya iyon. Ang pagkalugi ng kanyang kumpanya ay wala, pero maaari rin siyang maikulong. Kung tuluyan siyang mapabagsak, walang makakaalam kung paano niya haharapin ang mga taong kanyang pinahirapan. Mas lalo siyang nanginag matapos isipin ang lahat ng ito. Walang pag-aalinlangan, likas na tiningnan niya ang kanyang mga braso nang ang ideya ng pagbabali ng alinmang braso ay hindi kailanman pumasok sa kanyang isipan. Hindi mo kaya, kailangan mo ba ng tulong ko? Kailangan mong magbayad para doon, alam mo ba iyon?
Kumibot ang mga mata ni Mandy Zimmer matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Nanahimik siya dahil alam niyang ipinagtatanggol lang siya ni Harvey. Kung wala siya, mas malala pa ang kanyang haharapin. Mabilis ding kumibot ang mga mata ni Eden. Isa akong kagalang-galang na tao dito sa Walls Inc., Sir York, sabi niya ng pilit ng ngiti. Hindi ba pwedeng bigyan mo ako ng pagkakataon? Kung posible, ayaw niyang putulin ang kanyang braso. Pagkatapos ng lahat, malalaman ng buong Walls Inc. kung gaano siya kahina kung gagawin niya iyon sa sandaling makita siya na may mga plaster na nakabalot sa kanyang kamay. Tumingin ng kalmado si Harvey. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Gusto ko ang dalawang braso ngayon. Hindi na nang ahas pang magsalita si Eden. Alam niyang kung gagawin niya iyon, hindi lang ang dalawang braso ang mawawala sa kanya. Kukunin din ang kanyang mga binti. Sige, naiintindihan ko na. Nagalit na tumingin si Eden kay Harvey bago inilipat ang kanyang tingin kay Mandy. Kasalanan ko ang lahat, Miss Mandy. Patawarin mo ako. Nagpakumbaba si Eden sa lupa bago marahas na binasag ang kanyang braso. Pagkatapos, ibinagsak niya ang kanyang katawan sa lupa, binasag ang kanyang isa pang braso. Narinig ang tunog ng pagbasag ng buto. Tuluyang nabasag ang mga kamay ni Eden. Napakagaling niya. Kahit na sobrang sakit, hindi siya naglakas loob na sumigaw. Natakot sa takot ang mga sekretarya at mga katulong sa tabi niya matapos makita ang nakakatakot na tanawin. Sapat na ba ito, Sir York? Napailing si Eden mula sa lupa habang pinipigilan ang kanyang mga ngipin. Gusto ko ang lisensya bukas, agad na sagot ni Harvey. Kung hindi ko makita ito, siguraduhin mong magpaalam ka na. Bahagyang tumanggo si Eden bago umalis ng lugar nang hindi lumilingon. Sumuko na siya ng tuluyan, at alam niyang marahil ay hindi na niya makukuha ang kanyang paghihiganti. Di nagtagal, tumingin si Mandy kay Harvey na may pagtataka. Nagsimula si Maya Lee na maghanda ng black tea para kay Mandy Zimmer at Harvey York bago siya maingat na isinara ang pinto. Tila naguguluhan si Mandy habang nakatingin siya kay Harvey sa loob ng ilang sandali. Salamat, Harvey, pero sa tingin ko, labis kang marahas. Nakakagulat kung paano nakakalutas ang karahasan ng mga bagay, ngunit marami rin itong mga problema. Nakuha natin si Eden ngayon, pero sino ang makakaalam kung ano ang gagawin niya laban sa atin sa susunod? Pagkatapos ng lahat, ang paggawa nito sa negosyo ay medyo labis. Ipinapangako mong hindi mo ito gagamitin ng labis, okay? Ang mga salita ni Mandy ay nagdulot kay Harvey na magmukhang malungkot. Hindi niya inaasahan na magbabago si Mandy ng ganito. Ako ba ang umuusig ng karahasan? Hey! Ganito na ba ang tingin mo sa akin ngayon? Hindi nagalit si Harvey, bagkus ay nag-isip siya sandali bago nagsalita. Hindi ko naman gustong gawin ang mga bagay na ganito, Mandy. Iba't ibang problema ang nangangailangan ng iba't ibang solusyon. Tama ka tungkol sa mundo ng negosyo. Ngunit, talagang malinis ba ito gaya ng sinasabi mo? Ginagamit ang mga butas sa batas upang makaiwas sa mga regulasyon. Ang iba naman ay ginagamit ang mga kahinaan ng tao. Bukod dito, ang mga mas hindi makatwiran ay umaabot pa sa pananakot o pagdukot. Paano natin dapat harapin ang mga taong iyon? Sa pamamagitan ng walang katapusang pagsasalita. Pinipigilan ni Mandy ang kanyang mga ngipin. Ngunit walang silbi ang pagpapabali ng mga braso ni Eden, hindi ba? Siya, may silbi, at higit pa sa kinakailangan. Agad na pinutol ni Harvey si Mandy. Kung hindi mo tuturo ng leksyon ang mga katulad niya, maghihintay siya araw-araw hanggang makahanap ng pagkakataon para samantalahin ka. Ayaw mo namang makipag-deal sa kanya araw-araw, di ba? Ngunit tiyak na maghihiganti si Eden ngayon. Siya. Nag-atubili si Mandy sandali. Tumanggo si Harvey. Tama iyon. Gagawin niya iyon. Ngunit ako ang target niya, hindi ikaw. Kung hindi siya makipag-deal sa akin, hindi lang niya makukuha ang lisensya para sa iyo. Kundi igagalang ka pa niya. Huwag mo akong pasalamatan. Ginagawa ko lang ang kailangan kong gawin. Mabilis na pinasa ni Harvey ang lahat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat sa pamamagitan ng ilang simpleng salita. Nakaramdam si Mandy ng pangangilabot habang siya ay nagtatangkang magsalita.
Kahit na magkalapit sila sa isa't isa, tila may malawak na distansya sa pagitan nila ni Harvey. Ang lalaki sa harapan niya ba talaga ang dati niyang kilalang live-in husband? Mas gusto ni Mandy si Harvey noong mas madali siyang kontrolin. Desperado niyang sinubukan na abutin ang lalaki sa kanyang harapan, ngunit wala siyang lakas upang gawin iyon. Tama, tapusin na natin ito sa ngayon. Dapat mong asikasuhin ang nangyayari sa ibaba. Magkakaroon ka ng maraming trabaho sa oras na makuha mo ang lisensya bukas. Matapos maramdaman ang tensyon sa hangin, mabilis na binago ni Harvey ang usapan. Huminga ng malalim si Mandy Zimmer, pinipilit ang sarili na magpakatatag at hindi pa dalos-dalos sa kanyang emosyon. Tama si Harvey sa isang bagay, napakaraming problema ang kailangan niyang harapin dahil sa kanyang kumpanya. Nakuha ni Harvey ang lisensya para sa kanya, ngunit ang mga tao na naloko sa kanilang mga pitaka sa ibaba ay isa ring malaking problema. Hindi siya pwedeng umasa na si Harvey na lamang ang gagawa ng lahat sa pamamagitan ng ilang salita. Ngunit sa katotohanan, madali lamang ito para sa kanya. Alam ni Harvey na masyadong mabuti si Mandy. Ang kanyang pagmamalaki ay hindi papayag na tumanggap pa ng tulong mula kay Harvey matapos niyang harapin ang napakalaking problema. Nang mapagtanto iyon, kumaway siya kay Mandy bago siya aalis. Tama, Harvey. Biglang naisip ni Mandy ang isang bagay. Kamakailan ay tinulungan ko si Cynthia na mailipat sa Walls Inc.'s Academy of Motion Pictures. Dapat sana ay tutulungan ko siya sa kanyang mga bagahe ngayon. Ngunit dahil sa mga tao sa ibaba, natatakot ako. Walang intensyon si Harvey na tanggihan ang kahilingan ni Mandy. Sige, tutulungan ko siya. Ibigay mo ang address. 4:00 ng hapon, sa Walls Inc.'s Academy of Motion Pictures. Bilang pinuno ng lahat ng paaralan ng pelikula at telebisyon sa bansa, ang Academy of Motion Pictures ay punong-puno ng mga magaganda at kaakit-akit na tao. Maaari nang sabihin na ang pinakamatatakam na tao sa bansa ay nagtipon-tipon dito. Bawat isa sa kanila ay napaka-fashionable. Ang kanilang mga damit at make-up ay katumbas ng mga supermodel. Makikita rin ang mga tao na nag-file sa mga sulok ng paaralan. Siyempre, maraming mayayamang babae at batang ginoo ang narito upang makipagkilala. Pagkatapos ng lahat, ang mga mayayaman ay laging humahabol sa mga taong may perpektong kutis. Si Harvey, na tila isang loser sa kanyang casual na damit, ay agad na nakakuha ng atensyon sa sandaling dumating siya sa harap ng gate. Sa isang lugar na puno ng mga kaakit-akit na tao, natural lamang na ang isang katulad ni Harvey ay tumayo bilang isang sore thumb. Hindi pinansin ni Harvey ang mga tingin ng madla nang makarating siya sa set na ibinigay sa kanya. Ang set ay nag-file ng isang modernong pelikula na napapalibutan ng iba't ibang tauhan. Isang kalbo at katamtamang gulang na lalaki ang naglalakad na may kasamang ilang estudyanteng babae sa gitna. Sa mga sandaling iyon, paminsan-minsan ay sinasadyang ipasok ang kanyang mga kamay sa mga manipis na baywang at binti ng mga estudyante. Hindi pinansin ng mga estudyante ang sitwasyon. May mga mabangis na tingin na ibinibigay sa lalaki, habang ang iba naman ay tila handang-handa na. Pagkatapos ng lahat, natural lamang na may mga tao na inaabuso sa ganitong bilog. Naisip ni Harvey na ang lalaki ay isang guro o ang direktor mismo. Nang mas malapitan, napabuntong hininga siya sa ginhawa nang hindi niya makita si Cynthia Zimmer sa madla. Marahil dahil sa matatag na tingin ni Harvey, o marahil ay bago lamang siya dito. Ngunit lahat ay tumingin sa kanya sa sandaling siya ay nagpakita. Hindi pinansin ni Harvey ang mga tao nang makita niyang si Cynthia na nakatayo sa isang sulok. Nakasimple siyang tube top at leather pants na nagpapakita ng kanyang magandang katawan. Pero, tila medyo hindi siya komportable, marahil dahil kailangan niyang magsuot ng ganito kaunti para sa kanyang shooting. Nagalit si Harvey York nang makita ang tanawin. Hindi siya kailanman nakaramdam ng maganda tungkol sa mundong ito mula sa simula. Ngunit sa anumang kaso, sinumang nanatili sa bilog na ito ay kusang loob na ginawa ito. Tila hindi komportable si Cynthia Zimmer. Walang nakakaalam kung sino ang pumilit sa kanya na gawin ito sa una. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis na kumaway si Harvey. Cynthia,
Nang makita ang mukha ni Harvey, saglit na natigilan si Cynthia bago siya nagmadaling lumapit sa kanya. Naging iba ang anyo ng kalbo at katamtamang gulang na lalaki nang makita ang eksena. Nilagok niya ang kanyang lalamunan bago nagbigay ng tingin sa dalawang magagandang estudyanteng nasa tabi niya. Isa sa kanila ang lumapit kay Cynthia at nagsalita. "Anong ginagawa mo, Cynthia? Malapit nang magsimula ang shoot. Hindi ka pwedeng maglakad-lakad lang, alam mo ba iyon?" Ang isa pang estudyante na may manipis na labi ay nakatingin kay Harvey habang nakasuot ng mataas na takong. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Tanong niya habang nakatingin sa ibabaw kay Harvey. "Hindi mo ba alam na may shoot dito?" Tila parang prinsesa siya, na may tono ng labis na paghamak nang makita ang simpleng kasuotan ni Harvey. Nagpout si Harvey. "Nandito ako para kay Cynthia. Alam ko, isa kang tagahanga, di ba?" Nagpakita ng mukha ng pagkaunawa ang estudyante. "Maraming katulad mo ang patuloy na dumadating dito. Ngunit, hindi ito lugar para makita ang iyong mga idolo. Dapat kang umalis. Elapag mo na lang ang iyong mga regalo sa harap kung mayroon ka man. Saka, huwag kang magpahiya ng sarili kung walang halaga ang mga regalo. Hindi ako tagahanga niya, ako ang kanyang." "Ano, sinusubukan mong sabihin na ikaw ang kanyang boyfriend?" Tumawa ng malamig ang estudyante. "Wala akong pakialam kung talagang kilala mo siya o hindi. Hindi ka welcome dito." Sa wakas, tumayo ang kalbo at katamtamang gulang na lalaki at humithit ng kanyang sigarilyo. "Hindi ito lugar na basta-basta pwedeng pasukin, binata," sabi niya ng malamig. "Kailangan mong umalis. Kung hindi, kailangan kong tumawag ng security." Malamig na tumingin si Harvey. "Hindi mo naiintindihan ang Ingles. Nandito ako para kay Cynthia. Maghihintay sana ako sa labas kung talagang may shoot kayo. Ngunit dahil nakatigil kayo, ano ang masama kung makausap ko siya sandali?" Makipag-usap sa kanya. Tumawa ang kalbo at katamtamang gulang na lalaki. Halika. Tingnan natin kung nais niyang makipag-usap sa iyo ngayon." Nagbigay ng tingin ang kalbo sa estudyanteng nasa tabi ni Cynthia upang takpan siya. "Bago mo sabihin kung kilala mo ang taong ito o hindi, may dapat kang malaman. Ikaw ay transfer student, at ikaw ang may pinakamasamang grado sa buong klase. Maraming effort ang inilagay ko sa pagrekomenda sa iyo bilang pangunahing tauhan ng serye, ngunit tila hindi mo ito pinapansin. Ngayon, mayroon kang isang tao na walang kaugnayan sa shoot na naghahanap sa iyo. Kung ayaw mo ng role, sabihin mo na lang. Maraming tao ang maghahangad para sa role na ito, alam mo ba iyon?" Ang kalbo at katamtamang gulang na lalaki ay nagngangalang Kason Lee. Siya ay isang maliit na direktor sa Walsing na may kaunting kasikatan at isa ring guest professor ng paaralan. Kabanata 6220. Wala masyadong talento si Kason Lee, ngunit dahil sa suporta sa pinansyal, nakakagawa siya ng ilang mediocre na pelikula bawat taon. Kilala rin siya sa paggamit ng mga bagong estudyante sa kanyang mga pelikula. Masasabi nang siya ang pinakapaboritong guro sa paaralan dahil dito. Maraming estudyanteng babae ang handang maglingkod sa kanya upang makakuha ng role mula sa kanya. Hindi niya kailanman tinatanggihan ang kanilang mga alok, dinadala sila sa mga business meal. Lahat ay may malinaw na ideya kung anong uri ng kasunduan ang nagaganap sa likod ng mga eksena. Sa kabila nito, natagpuan ni Kason ang isang bagong estudyante na hindi alam ang masyadong bagay, si Cynthia Zimmer. Mula sa unang araw, napagtanto niya na si Cynthia ay isang dalaga pa. Ito ang pinakamalaking gantimpala ng paaralan. Ang pagbibigay sa kanya sa isang kilalang tao ay mangangahulugan ng napakalaking benepisyo. Kaya naman ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makuha si Cynthia bilang pangunahing tauhan. Sa kanyang plano, tiyak na babayaran siya ni Cynthia sa mga ginawa niya. Ginawa niya ito ngunit nagbigay lamang siya ng mga dahon ng tsaa mula sa Southlight habang kinikilala siya bilang kanyang guro. Nanginginig siya sa galit. Ito ay hindi ang gusto niya. Gayunpaman, kinakailangan ang pahintulot sa isang bilog na tulad nito. Ang pagpilit sa sinuman ay walang silbi. Kaya naman, itinulak ni Kason si Cynthia sa ganitong paraan sa nakaraang ilang araw.
Kahit na sinabi niyang tinipon niya ang lahat para sa isang shoot, karaniwang naglalaro siya kasama ang ibang estudyante sa araw bago gawin ang kanyang trabaho sa gabi. Ang mga script ni Cynthia ay palaging binabago. Nasa bingit ng pagkabasag si Cynthia dahil sa lahat ng ito. Ngunit hindi niya kailanman masasabi ang tungkol dito. Umaasa lamang siyang makakuha ng ilang araw na pahinga matapos ang pagbisita ni Mandy. Hindi niya inaasahan na si Harvey ang magpapakita. Matapos makita si Kaysen at ang iba pang patuloy na humahadlang kay Harvey, agad na nagalit si Cynthia. Huwag kang mag-alala, Mr. Kaysen. Siya ay sumigaw matapos humalaklak. Siya ang aking boyfriend. Boyfriend. Saglit na natigil si Kaysen bago nagpakita ng kakaibang tingin, determinado na malaman kung ano ang nangyari. Oh, ayos lang yan. Nakita siya. Ayos lang yan. Nagbigay si Kaysen ng mga tingin sa mga estudyanteng nasa paligid niya. Paano ito? Ang oras ay lumalampas na. Tapos na tayo rito. Naghanda ako ng pagkain para sa ating lahat. Mag-usap tayo tungkol sa script. Dahil ikaw ang pangunahing tauhan, dapat talagang makasama ka. Dapat sumama ang iyong boyfriend. Malayo na ang narating niya. Pagkatapos ng lahat, ang mamumuhunan ay sasama sa atin mamaya. Natural lamang na ang iyong boyfriend ang magbuhos ng ilang baso para sa kanya, di ba? Nagpasya si Kaysen sa lahat ng bagay sa ilang mga salita bago magalang na tumango kay Harvey at umalis. Napakagaling mo, Cynthia. Karaniwang hindi nag-iimbita si Mr. Kaysen ng mga dayuhan. Dahil ang mamumuhunan ay darating mamaya, hindi ka makakaalis, tama ba? Lumapit ang iba pang estudyanteng babae bago hilahin ang braso ni Cynthia.